Marami-rami na rin ako nakikitang bagong NMAX sa daan at na-realize ko, teka, wala pa pala tayong review sa bagong version. Kaya boys and girls, eto ang 2025 Yamaha NMAX VT. Ito ang NMAX in standard version. Sabihin na natin ito ang simplified NMAX. Ang tanong, desidido ka bang pumirme sa standard version o isasagad mo na sa TechMax? Sa video na to, tutulungan kayo mag-decide. Gumagamit ng familiar na 155cc displacement, liquid-cooled, single-cylinder, single overhead cam, 4 valves na may sipa ng 15.19 horsepower at 8,000 RPM at 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. This is exactly the same engine ng version 2. Pero para sa TechMax, naka-YE CVT na yon. Hindi na siya yung nakilala nating conventional CVT na tulad nito kasi electronically powered na yon na mamaya mas i-explain pa natin. Fuel tank capacity is 7.1 liters, wet weight is 131 kilograms, mas magaan ng bahagya kumpara sa TechMax na 135 kilograms at may dalawang presyo to, depende sa variant na kukunin nyo. Isang standard version na tulad nito for 155,900 pesos at ang TechMax na 175,900 pesos. Alam nyo, habang tinititigan ko ngayon ang NMAX, andun yung XMAX 5 eh. Pero in a more compact approach. Alam nyo, halos andun pa din yung nakasanayan nating cutout pagdating sa fairings, pero as you can see dito sa front end, para na talaga siyang XMAX. I mean, yung tangos ng ilong, yung kurba dito sa baba, dude, halos carbon copy na. By the way, this is the standard version in light gray. Mabibili nyo din po to in black. At for the TechMax, meron din black and dark magma. Hindi siya glossy, hindi rin naman siya ganun kamat. Siyempre, kailangan ilagay ang Yamaha badge, hindi pwedeng mawala yan. Hindi ito yung katulad ng ibang scooter na may gulay board, pero ito yung tipo ng scooter na masabi kong relax ang riding position nyo kasi pwede nyo ilapat dito at kung nangangalay kayo, pwede nyo i-straight dito sa bandang taas. Gray fairing na may halong black dito sa middle part, pero dito sa mga black fairing, medyo glossy na siya. Para sa ating passenger footrest, gumagamit po ito ng metal footrest. Mahababa siya, which is nice. Hindi siya magalaw. Then medyo magaspang na texture dito sa part na to. NMAX emblem in silver dahil nasa standard version tayo. Pero kapag kukuha naman kayo ng TechMax, I think magbabago to. Magiging kasing kulay nito. Single piece seat, pero dahil nasa standard version tayo, sobrang simple lang ng itsura ng upuan natin. Single tone lang to na walang halong design. Lapad ng upuan eh, oh. Tsaka malambot siya. Riding comfort, malaman natin mamaya. Meron tayong grab rail, which is nice. Malaki-laki, malapad. Alright, 4-hour lighting system. Buksan natin yung motor. Naka-facelift ng bagong NMAX. Yung dating malatutube, para na siyang superhero. Singkit na mga mata na naka-projector headlight. And dito sa taas, ito yung high beam natin. Yung dating signal light na nasa lower part na malaki, ngayon nasa gilid na ng mismong headlight at daytime running light nyo. I mean, sobrang compact na ng pagkakadesign niya. Kumaga lahat siniksik nila dito sa harapan. Bahala kayo, magkasya kayo dyan. Gusto ko yung ginawa nila na may pakurba pa dito sa harapan. Pero siguro mas maganda kung medyo tinaliman pa nila para lang mag-compensate sa nguso niya. Parang bitin kasi yun. For our windscreen, medyo mataas na rin to yung dating parang hanggang dito lang. Karoon na siya ng onting curve sa taas na pantay sa dulo. And for our LED taillight dito sa likod, yung dating medyo malaking taillight, ngayon dalawang linya na lang. Which is nice, mas simple, di ganun ka-loud, mas elegante. Then may Yamaha logo na siya dito sa gitna. Aray ko, ang init. Bakit ganun? Ay, plate lights. Sa baba naman, ayan, hiniwalay nila yung LED turning light. Ito gusto ko to. Hindi ito yung katulad ng mga ibang scooter na nasa fender yung turning light. Hindi pong makakamba ka kapag nakapark yung motor mo tapos may nakasagi. Alam nyo, medyo hassle. At least ito wala kang masasagi dyan kasi integrated siya dito sa
cowling niya. Keyless po ang NMAX. Ito po ang itsura niya. Maging ang standard version, at tulad nito. So ito, bubulsa nyo na lang. Para ma-operate yung bike, meron tayong knob dito sa gitna. So, twist lang natin to. So ngayon, andito tayo sa option na kung saan malaya nating nagagalaw tong handlebar. Hindi po siya nakalock at the same time, hindi po nakabukas yung engine. Pero once na pinihit natin to clockwise, isang click. Pindutin nyo muna pala. Then isang click. Dito natin mabubuksan yung fuel. Yan. Na nasa gitna. Yun. So ito yung fuel lead. Hindi po siya magaslaw. Nice. Hydraulic din po siya. Then, bubuksan natin. Ayan. Meron siyang kurba. Lagayan ba ito dito? Mukhang oo. Sumakto siya eh. Para mabuksan ang ilalim ng upuan, pindot lang sa seat. Ayan, marinig niyo yung click. Tada, hydraulic po yung upuan natin. Nice. Tsaka hindi siya wiggly. Well, onti lang. Pero hindi ganun ka-OA. Alam niyo. So, this is our compartment. 25 liters seat storage. Hindi siya ganun kalawak tulad ng PCX. Pero, malalim siya eh. Subukan natin ilagay itong Chronos natin. Ngayon pa lang nakita ko na hindi kasya. Pero para lang makita nyo. Ay, hindi! Dude, parang uubra. Persain ko ba? Medyo... Yun lang, baka magasgasan yung tuktok ng helmet ko. Pero uubra eh. Pag pinersan siya, yan. Dude, po pwede. Full face approve ang seat storage ng NMAX. Meron tayong dalawang hook para sa mga helmet natin. Kung ayaw nyo ilagay dyan, sabit nyo na lang dito. Ayan, ganyan. Meron din tayong dalawang maliit na compartment dito sa bandang harapan, malapit sa knob. Sa right side, may cover siya. Para kung sakaling naulan, yung mga gamit nyo, mga belongings na dyan nyo ilalagay. Wallet nyo, cellphone, iPhone 14 Plus. Sarado natin. Ayan nga siya. Tsaka wallet siguro, ubra pa. Cellphone tsaka wallet. Sa left side, open siya, walang harang to. Pero malalim-lalim eh. Ay no, tingnan yung gano'ng kalalim. And meron din tayong USB port. Yep, Type-C. So kung nag-drive kayo at gusto nyo ilagay ang cellphone nyo dito, ayan, hindi kita, di ba? Operating range ito is 2 meters. At kung sakaling nakapark kayo sa SM, marami kayo naka-NMAX, di mo alam kung alin yung sayo. Lahat kayo naka-NMAX na light gray. Meron siyang answer back. Isang pindot lang. For our dash, meron tayong bagong 4.2-inch LCD display. Mukha lang hindi, pero updated na po ang dash ng bagong NMAX. Yung dati kasi may onting curve sa gilid na alala nyo. Pero ito, straight out, rectangular shape yung dash natin, display natin. Clock sa pinakataas, speedometer sa gitna, fuel indicator dito sa left side, at trip meter sa pinakamaba. Traction control, yes, sa bike na to, meron po tayong traction control on and off. This is our display for the standard version. Pa po ang display ng TechMax. Sa TechMax, dalawang display makikita mo, tsaka maganda yung itsura ng dash doon. May cover ang ating handlebar. Saan natin kakabit mamaya yung sa 360 natin. Yari. Ganda na itsura o premium. Alam mo yung itsura ng steering wheel ng mga kotse? Yung busina. Parang ganun eh. Alright, to the right handlebar, ang ating idling stop system, which is mamaya sa first ride, makikita nyo kung paano nagana to. Meron tayong hazard. Kahit patay mo yung makina in case of emergency. Sabihin natin nasa gilid kayo ng kalsada, matagal-tagal yung rescue nyo, patayin nyo lang to. At ilaw pa rin yung hazard nyo. Also, ang ating ignition switch. Throttle rubber na gusto ko yung texture, malambot. At cute na bar. Panipis ng mga levers. Pwede na. At sporty mirror, which is nice. Medyo singkit din. Sa kaliwa, ang ating high beam and low beam. Yun lang, wala po tayong passing light. Menu button para matagal ibang information. At also reset button natin. Hold nyo lang. Turning switch. At busina. For our suspension dito sa harap, gumagamit pa rin ng conventional forks. Pero gusto ko yung itsura ng fender natin. Tingnan nyo ang lapad niya, pero may ginawa silang palubog dito sa gitna. Alala, ang ganda ng tignan. 230mm single disc na may ABS na. Yes, kahit po standard version, mayroon ng ABS. Na may single piston, walang brand ng caliper dito sa harap. Ngayon ko lang napansin, mala carbon material yung plastic na ginamit sa kanya, yung design. Parang forged carbon. Parang nakikita ko to somewhere. Ito, sa ilalim ng puano. Dito nakalagay yung radiator natin. Malaki-laki yung space. Tsaka gusto ko itsura ng cover. Sporty yung itsura niya. For our exhaust, hindi po nila binago to maging ang exhaust cover. Halos ganun pa rin sa version 2. For our suspension dito sa rear, ganun pa rin. Merong 91mm travel na twin shocks. Pero this time, meron na tayong sub tank. Malaking improvement pa to para sa performance ng suspension. Malaman natin mamaya sa ride. Also, naka-disc brake din tayo sa likod. 13 inches alloy wheel at gumagamit ng stock tire na IRC brand. Stock size is 130/70 dito sa rear. At 110/70 naman sa harap. Medyo sporty yung itsura ng gulong. Tsaka bilog na bilog yung shape niya. Also, tubeless to. Which is nice pag napao kayo, convenient. So this is the new NMAX in standard version.
Subukan naman natin sa kalsada. First ride sa 2025 Yamaha NMAX. Alam niyo, okay din pala itsura ng bagong version, no? Tsaka malaki rin pala. Medyo nakakapanibago lang yun na ano. Kasi hindi natin madalas makita tapos biglang ganito. May mga nagsasabi, nagmukha daw siyang China brand. Ewan ko ba, halos lahat ng manufacturing ngayon, nagsisingkitan lahat ng headlight. Halos magkakamukha na lahat. NMAX in gray. Ewan ko, hindi para sa akin tong gray na to. Masyadong, alam niyo yun, blunt. Masyado siyang simple para sa akin. Mga kitty pies, unang upo sa NMAX. Pwede ah. Medyo mataba yung kawaling sa ilalim ng upuan. So, medyo nag-spread yung legs natin kapag naupo tayo. Okay to. Pag ordinary riding position, yan, ganyan. Kapag tinatamad riding position na, yan. Meron po itong taas na 770mm. We are 6 flat, 43 inches inseam at ganito po ang tindigan natin sa bagong NMAX. Pasensya na kayo kung medyo malabo yung dash natin. Meron pa kasing plastic eh. And by the way, pwede nyo po palang i-connect ang dash nyo sa mga cellphone nyo through the use of Y-Connect. Whenever kong ginawa, lalo na kapag naka-Yamaha na brand. Kasi makikita nyo lang naman doon yung mga basic data. Yan lang. Pwera na lang kung kukunin nyo yung upgraded version nito na TechMax. Doon kasi meron ng turn-by-turn navigation yon gamit ang Garmin Street Cross. So integrated na yung navigation nyo. Makikita nyo sa mismong dash nyo. Isa pa kapag naka-on ang makina, ayan, for example, ganyan, at binaba natin yung side stand, automatic mamamatay yung motor. Yan ang tinatawag na side stand kill switch. Safety feature ng bike to kasi lagi nating nakakalimutang iangat yung side stand kapag na-under tayo, which is delikado. So dito, kapag nakaba yung side stand at bubuksan yung makina, hindi mag-on yan. Tataka yung bakit, baka may sira. Hindi, kasi nakababa yung side stand nyo. So angat nyo syempre. Yan, mag-on na siya. Side mirror, isin lang natin. Magja-jacket lang ako para safe tayo sa daan. Wala naman masyadong kailangan ayusin dito. So tara na. Guys, pasensya na po kayo kung wala muna tayong third person shot sa first ride natin. Kasi wala tayong lalapagan ng Insta360 dito sa handlebar. May cover kasi. Wala rin naman sabitan dito malapit sa dash. Ergo of the bike, we are in a very relaxed riding position. Ayan. Medyo nakakapanibago lang kasi meron akong scooter. May gulay board yun. Pag umaapak ako, walang nasabit sa binti ko. Tapos biglang ganito sa XMAX tuloy. NMAX, pero komportable siya eh. Mahaba yung legs ko matangkad akong tao. Normal riding position ko ganito, nakalapat yung legs ko, nakapael. And kapag stretch natin, ganyan no. Sarap. Ito na lang tayo mag-ride. Sarap sa pakiramdam. Seat comfort, malapad yung upuan natin. Gusto ko rin yung pa-curve ng main seat, saktong-sakto sa puwet natin. Parang may sandalan yung likod ng puwet natin. At yung lapit ng handlebar sa atin, saktuhan lang, hindi ako masyadong straight. I mean, relax pa rin. Ayun, nakabend yung siko ko. Ilan ba odo nito? 4,500. Ewan ko pag galing ka sa slow speed kahit full stop, kapag pumiga ka na, merong dragging feeling. Alam mo yon, hindi lang natin sigurado sa mga ibang naka NMAX, pero dito sa hawak ko ngayon, ewan ko, hindi smooth yung arangkada natin eh. May nginig, alam nyo yun. Hindi muna tayo pumunta sa mga malalawak na lugar kasi gusto kong i-testing ang NMAX sa pang everyday use natin. Yung mga ganitong klaseng kalsada, tipong singit-singit ka, overtake ka, yan, mga ganyan. Subukan natin NMAX dyan. Side mirror niya medyo manipis. Kung bibili ako ng NMAX ito, sa mga papalitan ko agad. Yung mismong dash natin, ang layo sa handlebar eh. Para bang laki-laki ng motor natin. Tapos taas ng windscreen no. Yung motor ko kasi dati PCX, parang bitin yung unahan eh. Magagad dito lang nakikita mo, flat. Ito parang may paangat pa eh. Tropa sumigaw, NMAX daw. Ah! Teka nga, ang bigat ng cellphone ko. May lagayan tayo dito eh, lagay natin. Yan! Ang lalim! Tiga tayo ng onte. Talaga pag 155cc magat yung VVA oh. Magat siya eh. May mga uneven pavements. Naks, uneven pavements. May mga lubak tayong mga nadaanan. Napansin ko sa suspension natin, as expected, matagtag yung harapan natin.
Sa likod, aminin ko, nakasubukan na tayo ng NMAX dati at parang ganun pa rin. Anyway, hindi naman to yung tipo ng suspension na nakakairita. Siguro kasi naninibago lang ako, kasi ngayon na lang ulit ako nakahawak ng NMAX. Pero once na sabihin natin everyday use mo na ginagamit ng NMAX, hindi mo na maharamdaman eh. Kaya masasanay na yung katawan mo eh. Overtaking powers po natin, okay lang. Hindi siya yung tipong pag pumiga ka alam mo yon, sunod agad yung bike. Medyo maghihintay ka pa ng onte. Ay, ito maraming lubak dito. Subukan ang suspension natin. Pero dude, ang ganda ng braking system natin. Sabi ko na eh, medyo stiff ang suspension natin sa rear. Braking system natin, disc brake both front and rear. Naka-ABS po tayo sa harap. Safety features to, kung sakaling nag-sudden brake tayo. May tumawid na ahas. Hindi ko alam kung saan kayo nakatira, bala may tumatawid na ahas dyan. Siyempre mapapapreno ka. Kaibigan mong ahas yung dumaan. Hindi, biro lang guys. So kahit pa paano, hindi siya mag-skid. Kumbaga, kakagat agad yung brake mo. Tsaka NMAX maganda for everyday use eh. Actually pang all around tong motor na to eh. May mga tropa ako nagla-long ride, ginagawang touring bike, pamasok, kung ano-ano pa. Okay gamitin ng NMAX. Tsaka dami yung nabibilang pyesa, nagkalat din. So this is a very reliable bike. Kaya tayo dito sa favorite flyover. Smooth na engine brake ko. Kung ipiga ka lang, doon mo lang marinig yung garalgal. Pero overall swabe yung takbo. Pag-usapan natin yung presyo niya, 155,900 pesos. Yun po yung standard. Para sa akin pwede na rin. Pero kung tatalong ka sa TechMax, 175,900 pesos. Which is mabalik tayo sa unang tanong natin sa intro. Ipirmi ka ba sa standard version o mag-upgrade ka na sa pinaka-tok-tok TechMax? Anong meron sa TechMax na wala din sa standard? Unang-una yung sinabi ko sa inyo kanina, turn-by-turn navigation. Pangalawa ay ang YECVT ng TechMax. Kung baga wala nang bola dyan sa scooter nyo, kasi electronically powered na siya, na kung saan meron kayong dalawang riding mode, sport at touring. Sport mode ang aggressive mode at mas maganda acceleration, at touring yung masabi kong rain mode, parang ganun. Teka, may papakita lang saglit dito. Once na nasa full stop tayo, ayan, namatay yung makina pero naka-on yung battery. Yan ang tinatawag na idling stop system. Kumbaga sinisave niya yung gasolina nyo kapag nasa traffic light kayo, o kaya naipit kayo sa traffic, yung mga standstill. Then para mag-operate, hindi nyo na kailangan start yung ignition switch. Piga lang kayo sa throttle, mag-ooperate na yan. So kung di kayo sanay, pwede nyo namang i-off. Pero ako gusto ko yan eh, so on natin. Mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Pangatlo yung display. Dalawa yung dash nyo doon, maganda-ganda yung display nyo sa TechMax. Ito medyo simple lang eh, pero pwede na rin. Pangapat, meron na yung 3-level na downshift control. Dahil din yan sa YECVT na meron ng TechMax. Yun yung engine braking control eh, para kapag nasa cornering kayo, mag-aalalayan ka nya. At panghuli, naka 2-tone seat ang upuan ng TechMax, di katulad dito sa standard na, alam nyo yun, plain seat. Pero okay lang yun kasi pwede ka naman papalit ng cover. Gusto mo may design, gano'n lang naman eh. So, worth it bang magdagdag ng 20,000 para sa TechMax? Para sa akin, oo. Kasi hindi biro yung mga features na may miss out mo. For some, mabigat ang 175, sabihin, parang 176 na nga eh, 1,000. Pero kasi kung gagastos ka ng gano'ng kalaking presyo, ito doon na. Nandun ka na rin eh. Pero hindi na rin masama kung mag-standard kayo, kasi halos parehas lang ng itsura. Actually, kapag itatabi mong standard sa TechMax, hindi mo malalaman agad eh. For its other competitor, sabihin natin Honda PCX 160 160cc versus 155cc, halos parehas ng power band. 15.19 horsepower dito, 15.8 naman sa PCX. So hindi nagkakalayo. Ang PCX naman mas elegante ang approach, simple lalo na yung white. Ito more of a parang touring setup scooter. So papipiliin ako sa dalawa. Ano ba? Siguro dito, pero yung TechMax. By the way, fuel consumption po ng bike is 42 km per liter, which is not bad. Mga 125cc, mga 48, 49. Ito 155cc, so medyo tipid. Ito lumang NMAX oh. Luma ba to? Parang round display pa siya. Ito lang ngayon sa kanya mga cutie pies eh. Safety feature to ng NMAX, I mean ng Yamaha.
kapag malayo ko sa kanya, hindi masyadong nakatodo yung twist nyo sa knob, eh nag-iingay siya ng ganyan, no? Parang indication na i-twist mo pa ng isa pa. Nangyari lang naman yung kapag nararamdaman niyang malayo ka sa bike, siguro mga 1 metro. Teka, subukan natin, ah. Yan, 1 metro yan. O, diba? Yan, sarili kong opinion mga Kitty Pies. Unang-una, yung itsura ng front end, ewan ko, hindi para sa akin yung design na to. May mga iba na natutuwa dito, pero tulad ng sinasabi ko sa inyo ko lagi, kanya-kanyang preferences tayo. Hindi para sa akin yung headlight. Also yung body niya, para siyang chubby na may cuts. Parang gano'n. Features and specs ng bike, wala akong masabi. Pricing para sa akin, nasa tamang level lang. So yun, let me know in the comment section kung anong masabi nyo dito sa bagong NMAX. Sa mga nakakuha na po ng bagong NMAX, please share experience with the bike. Kung ano bang na-experience sa kanya, kung may issues ba kayong mga na-encounter, para malaman din po ng iba. Malaki pong tulong. Maraming salamat po. Kaya mga Kitty Pies, dito na lang muna tayo. Patagay-tay sana ako, nakita ko yung ulap na babadya. So balik tayo dito. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Dito na lang muna tayo at see you po sa next content.